Hindi po, no? Actually, very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung desisyon does not absolve her, no, of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po, ang question kasi natin yung proseso, no? Dun sa petisyon na inihain natin, we never touched upon the merits dun sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion, no? Pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint. Ang Supreme Court po ay idiniklarang unconstitutional nga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa mahigit 90 pages po. Kung hindi ako nagkakamali, ay yun po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ano ho ba ang reaksyon at masasabi po ng panig po o kampo ni VP Sara? Salamat po. Tama po kayo, no? Unanimous yung decision ng Korte Suprema na nagsasabi na unconstitutional yung fourth impeachment complaint na tinransmit as articles of impeachment sa Senado. So tayo naman po, no, we welcome the decision naturally dahil ito naman po talaga ang posisyon natin. So this decision only affirms our position from the get-go na simula pa noong February nung hinain natin itong petition na to, questioning yung naging proseso, no, sa lower house or sa House of Representatives kung saan nakikita natin na may mga nagawang bagay na taliwas sa saligang batas at yun na nga yung sinasabi nating one-year bar rule. May reaksyon na ho ba si VP Sara? Nabasa na ho ba niya yung more than 90 pages po, yung full text po nitong desisyon ng Supreme Court, attorney? Well, sa ngayon po, hindi po ako makapagsabi kung nabasa na yung desisyon. Naging maikli lang po kasi yung pag-uusap namin nung Biyernes. Nung lumabas po ang desisyon mula sa Supreme Court, I just texted her para po masabi natin sa kanya at ma-inform siya na lumabas na nga yung desisyon na unconstitutional itong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. At siya naman po ay nagpasalamat lang at nag-acknowledge na nakuha niya yung mensahe. Hindi pa po kami nakapag-usap ng masinsinan, kaya sa ngayon yan pa lang po yung masasabi ko. Opo. Attorney, ano po ba ang importance nitong unanimous decision ng Supreme Court na hinggil nga po dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, importante po to, no? Hindi lang para sa Vice Presidente, pero sa lahat ng impeachable officers. No? Dahil nga, nakikita natin, wala naman tayong problema. Si VP nga mismo ang nagsabi, kamakailan lang, na wala naman siyang problemang harapin lahat ng mga aligasyon. Pero yung ganitong impeachment, dapat dumadaan din po sa tamang proseso. And that is why, no, minarapat natin na maghain ng petisyon upang questionin yung mga bagay na sa tingin natin ay lumabag sa saligang batas. At ito nga po, ang katulad ng sinabi ko kanina, ay hindi lang para sa Vice Presidente, pero para sa lahat ng impeachable officers, para masigurado natin na kung meron mga impeachment proceedings na gaganapin, ito ay dumaan sa tamang proseso. At sinang-ayunan po yan ng Korte Suprema dahil nga may paglabag sa due process. Yun nga binigyan din nila doon sa kanilang desisyon, paglabag po sa due process dahil hindi nasunod yung mga kinakailangang hakbang na paunawa at pagkakaroon na makapagtanggol po sa lahat ng yugto ng impeachment. So wala pong hindi po nagkaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na sumagot, mag-reply doon po sa mga articles of impeachment na inihain po ng Kamara, attorney. Opo, tama po yan, no? But more than that as well, kasi dalawa yung naging berayan ng naging desisyon, no? One is the due process na nabanggit nyo na po, and another is the one-year bar rule, no? So ayon po kasi sa ating saligang batas, sa Article 11, no? Section 3, Paragraph 5, no impeachment proceeding shall be initiated against an impeachable officer more than once, no, within a period of 1 year. So ibig sabihin nun ay hindi po pwedeng sangkatutak na impeachment complaints ang ihain laban sa isang impeachable officer. Yun po yung nakita natin dito, kaya po yan po ang kinwestiyon natin.
Opo, na pag-alaman natin kung maalala natin, February 5, 2025 nang inhain po ng Kamara sa Senado yung tama yung mga articles of impeachment. At from that time hanggang February 6, sabi nga ng Korte Suprema 2026, yun po yung duration ng one-year rule, attorney. Tama ho ba? Tama po kayo. Ayon nga po sa desisyon ng Korte Suprema, ang one-year bar ay hanggang Feb 6 or February 6, 2026. By that time, doon lamang po pwede pang makapag-file ng magre-refile kung gustuhin man ng Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Tama po yun. Po, paano po yung epekto po nito sa impeachment process, attorney? Since kung maalala natin, 'di ba, bago po nag-break ang Senado, ang impeachment court, yan, nabuo na nga yung impeachment court at ngayon nagbukas na yung 20th Congress. So talagang wala na. Hindi na po pwedeng i-proceed o baga ipagpatuloy pa itong impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Well, yan po no ang ating posisyon dahil kung babasahin natin ang naging desisyon ng Korte Suprema maliban sa pagdedeklara na unconstitutional itong articles of impeachment, nasabi rin ng Korte Suprema that because unconstitutional at void itong articles of impeachment, the Senate did not acquire jurisdiction no over the articles of impeachment themselves at hindi nagkaroon ng jurisdiction ang impeachment court. However, narinig din naman natin no, the past few days na may mga usap-usapin na baka ito ay pagbotohan daw ng ating mga senador. Ginagalang naman natin ang proseso ng Senado, that is internal to them, so hindi tayo magkokomento ukol dyan. Ang gagawin na lang natin ay we will monitor the situation. Antabayanan po natin ang magiging susunod na mga developments o hakbang, and the defense panel or the defense team will just react accordingly po sa mga magaganap. Po, yung desisyon ho ba ng Supreme Court, ang ibig sabihin ba nito ay absuelto na si VP Sara sa mga criminal liability po niya? Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her no of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Ngayon po ang question kasi natin yung proseso no. Sa petisyon na inihain natin, we never touched upon the merits dun sa mga allegations na nakasaad sa articles of impeachment dahil naniniwala tayo that that is really dyan na yan sa impeachment court or the Senate sitting as an impeachment court. Ang kinwestiyon po natin sa Korte Suprema ay yun nga pong naging proseso at sinasabi natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion no, pagdating doon sa pag-initiate nitong impeachment complaint. So nagpapatuloy po, attorney, yung baga pending pa sa DOJ ata at saka sa COA at sa ano pang mga ahensya po na may kaso po ang Vice Presidente? Tama po. Sa ngayon, no, maliban dito sa impeachment proceedings, ay marami naman po tayo mga kasong hinaharap. No? Number one is, for example, yung DOJ nga na nabanggit nyo, meron pong kasong isinampa, isang reklamong isinampa laban sa ating Vice Presidente at yan po ay sinasagot niya. Meron din po tayong, kung narinig nyo rin the past few weeks, yung sa Ombudsman. Dahil doon sa committee report na galing sa House of Representatives, nag-issue rin po ng order ang ombudsman para magsumite ng counter affidavits yung mga respondents doon, kabilang na po ang Vice Presidente. At yun din naman po ay sinasagot rin natin at nakapaghain na po tayo ng ating counter affidavit. Maliban po doon, pagdating naman doon sa confidential funds no, na napaka-controversial sa ngayon, ay yan po ay still undergoing review sa COA. Tayo po ay naghain ng petition for review ukol doon sa notice of disallowance issued against the OVP at yan po ay dinidinig ngayon sa COA Commission proper. Opo. Attorney, nabanggit natin yung Senado kanina. Kung susundin ba ng Senado itong desisyon ng Supreme Court, ibig bang sabihin is mas malakas yung Supreme Court sa Senado? Hindi po ganun yun, no? Co-equal branches naman po yan. Pero makikita kasi natin na under the Constitution po,
yung Article 8, Section 1, no, binigyan ng kapangyarihan ang Supreme Court pagdating sa pagsusuri kung merong naging grave abuse of discretion doon sa mga other branches of government. Yan po yung tinatawag nating expanded power of judicial review or expanded certiorari jurisdiction. So sa pananaw namin, yan po yung ginawa ng Supreme Court dito. No? Tiningnan niya yung mga naging hakbang ng co-equal branch, in this case, yung nag-initiate ng impeachment proceedings, which is the House of Representatives, at tinignan niya kung may mga nalabag sa saligang batas. So, ang pagsunod naman po sa Supreme Court doesn't mean na hindi na co-equal yung branches. It's just that yung judiciary po natin, at syempre ang Supreme Court, ay ang magiging final arbiter sa interpretation ng constitutions, katulad ng ganitong mga disputes. Po, at may mga nagsasabi din na nakikialam daw yung Supreme Court dito nga sa Senate Impeachment Court na may sole power to try and decide. Yan po yung mga argumentong naririnig natin, attorney. Anong masasabi po ninyo? Tama naman po that the Senate has the sole power to try and decide. No? Not very clear po yan sa ating Constitution. However, kung meron ngang mapapansin natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion, ay meron din po namang kapangyarihan ng ating Korte Suprema para suriin ang mga pangyayari at tingnan kung merong mga acts that will be deemed unconstitutional. Yan po yung nabanggit ko kanina under Article 8, Section 1, na nagsasaad na merong expanded power of judicial review. Meaning, pwede pong repasuhin ng Korte Suprema kung ano man ang mga naging acts ng ibang sangay ng gobyerno at doon po madedetermine kung merong grave abuse of discretion, which is exactly what happened in this case. Opo, at huli na lang, bago ko ipasa kay partner attorney, kung kasi may hati yung mga senador, yung kanilang reaksyon, hinggil nga po dito sa desisyon ng Supreme Court. So papaano kung sakali man na talagang itutuloy ng Senado yung impeachment proceedings, ano bang, gaano kayo kahanda rin dito? Ano bang mga gagawin po ninyo pag dumating po ang panahon na yan? Sabi ko nga sa inyo, Jade, no, yung itong pagbobotohan, well, kasi napapabalita na magbobotohan ng mga senador, we will not comment on that because that is an internal process of the Senate at ginagalang po naman natin ang Senado bilang isang institusyon at syempre ginagalang natin ang bawat senador. Pero kung sakali mang mangyari yan, syempre po tayo po ay nakahanda rin dyan at gagawa kami ng mga kaukulang hakbang rin kung sakaling yan nga ang hantungan nitong impeachment.